as the tears unending flow. When my heart breaks with sorrow, and the tempest fills my soul, there's one thing I know for sure: my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand, His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistake, His way is best. When the toys of life are caught in this weekend, I faint neath the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed from a sorrow-stricken soul, there's one thing I know for sure: my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand, His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistake, His way is best. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand, His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistake, His way is best. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistake, His way is best. Amen. Are you blessed?
Salamat no sa inyong special nindot ang kanta no, nindot ang mensahe sa kanta po. Amen. God's way is perfect. Okay. So, salamat no Brother Wenwen, Sister Isay. Wala basta i-blend ang tingog mo gwapo gid siya, no? Sige. All right. So nakoy hangyo sa atong tanang palihog ta sa pagtindog. Andam batang maminaw sa pulong sa Dios. Palihog ko na to ang mga Biblia. Og magbasa ta diri sa Deuteronomy chapter 28 beginning in verse 1 and 2. Duha lang ka bersikulo karong hapon. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Nangingon dinhi ang pulong sa Dios sa Deuteronomy chapter 28 bersikulo 1 ug bersikulo 2. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong, magampo ta. Father in heaven, we thank you so much for this afternoon. Thank you, Lord God, sa mensahe, sa special kaganina. Lord, thank you kay Lord God nga maayo kay kasamong kinabuhi. All your ways are perfect. And Lord, mauna nga kami, musalig gid mi sa imuhan. Salamat kay Lord God for being a faithful God. And thank you also, Lord God, for this privilege nga makasimba sa imo karon. I pray ka magauban, magapanalangin sa among tanan. Bisan pa Lord sa mensahe nga imong giandam. I pray Lord nga ikaw magapanalangin ani gamita kini Ginoo para sa imong mga katawhan Lord nga pinaagi ani Lord God mahayagan na mo mahuna-huna ug ma-encourage kami Ginoo. Use me this afternoon as I preach. Puna ako sa balaan ng Espiritu, tagay ko kaalam. Lord, ako ang ginasalig, Lord God, ngang tanan nga mahitabo karon, maghatag himaya sa mga tubangan. Kining tanan, among ginaampo, ginapasalamatan, sa pangalan ni Jesucristo, nga among Ginoo, nga among manluluwas. Amen. Salamat, o pwede na ta maglingkod. Ang ato mensahe karong hapon, kay mauni siya, the conditions of receiving God's blessings. The conditions of receiving God's blessings. Imagine may gala, no? Imagine na ikaning estudyante nga gusto siya makaangkon og maayo nga grado pero dili siya mag-study. Or siguro na empleyado nga gusto siya ma-promote pero dili siya mga igsoon dili siya magpakita og maayo nga performance sa iyang trabaho. Sa inyong una-una may gala, kanang estudyante nga naninguha nga makaangkon siya maayo nga grado unya tapulan siya, dili siya magtuon, magsige siya absent may gala. Do you think pa nga igsoon makadawat siya og maayo nga grado? Do you think may gala makapasar siya? Dili. How about kanang empleyado mga gala nga naninguha nga unta ma-promote siya ingunana, pero mga igsoon, dili siya kugihan sa iyang trabaho. Dili maayo ang iyang performance. Do you think may galak kanang iyang tinguha nga ma-promote siya, mahitabo na siya? Dili. So, nakita ninyo mga igsoon, nga kitang tanan gusto ta og panalangin. Amen? Kitang tanan, without question, gusto ta og panalangin. But the question is, do we meet the conditions to receive them? Say matingala ta makapangutana ta daw nganong naiuban nga mga tao naglakaw sila sa mga panalangin sa Dios. Nganong nay maubang mata murag dali lang lagi kayo ang panalangin mo abot sa ila pero nganong sa kuwa dugay? Nganong dugay? Murag feeling ako murag nganong murag ginapaantos ko sa Ginoo. Usay nabi bation ng mga tao ngayon nana. Nga murag feeling nila may murag ginapaantos sila kay murag ang panalangin ba no murag dili ba pabor sa ilaha. Pero sa mauban, kumutanaw sila sa ubang mga tao, kita nila murag dali
murag dali lang lagi kayang panalangin, no? Moabot sa ilang kinabuhi. Kuto kay ang usa ka butang manggod mga igsoon nga dapat masabtan nato karong hapon, ang mga panalangin manggod sa Dios conditional manggod na. You need to understand that God's blessings are conditional. You know what? Sama din sa atong gibasa ba no in Deuteronomy chapter number 28. Nagingon diri ba no ang pulong sa Dios sa ato in Deuteronomy chapter number 28 in verse number 1. Nagingon diri, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe, notice ang sunod nga mga pulong, and to do all His commandments which I command thee this day. Take note, that word to observe and to do all His commandments, which I command thee this day. Nakita ninyo mga igala, nga bago di ay musulod ang panalangin sa kinabuhi sa Kristohanon, dapat ma-meet niya ang mga requirements para ana nga panalangin. You see, ang panalangin mga igsoon, dili na automatic. Ang panalangin mga higala, conditional siya. Mo na usay matingala tabanong, anong dugay lagi ang panalangin sa akong kinabuhi? Well, basin, wala ni mo na meet ang requirements mga higala para panalanginan ka sa Diyos. You see, many people desire God's blessings, but not everyone experiences them. God's blessings are not automatic mga higala. They come with conditions. Sama ba no, anang athlete? Kinahanglan mag-train siya, muagi siya og training, di ba? Muagi siya og training. Dapat mag-training siya mga higala para makadaog siya. Parehas po na ng estudyante. Dapat mag-study good siya para makapasar siya. Tama? So naapoy mga biblical principle nga dapat sundon sa Kristohanon aron madawat niya ang pabor sa Dios. Kay dili man ang mga igsoon, automatic ang panalangin. Okay? So karong hapon, mo niya itong paghahisgutan. What are the conditions of God's blessings? Because I believe tanan diri siguro gusto ta panalanginan sa Dios, tama? Nagtuo ko nga ang tanan dinhi naninguha nga panalanginan sa Dios. But why is it mga igsoon nga usahay ba no sa atuang kinabuhi murag wala man ta panalangini sa Dios? It may be may gala wala nimo na meet ang requirements sa panalangin. So this afternoon let me give you this 5 things may gala, mga condition aron nga ikaw mapanalanginan sa Ginoo. Unang-una sa tanan may gala, una nga condition sa panalangin sa Diyos is faith in God. Pagtuo sa Diyos may gala. You know what? Importante ang pagtuo because the Bible says, without faith, it is impossible to please Him. You know what? When you look at in the Bible, in Mark chapter number 5, beginning in verse 25 down to verse number 34, nayo sa kababada nga na-issue siya sa dugo. For 12 years mga igsoon, na siya yung nga sakit. Until si Jesucristo ning abot diya siyang lugar, unya mga igala, nagtuo siya nga kung iya lang magunitan ang hem sa katong tela bano sa katong sanina ni Jesucristo, maayos siya. So, as a result mga igala, tungod sa iyang pagtuo, paminaw, tungod sa iyang pagtuo, naayos siya. Okay, she had faith that Jesus could heal her, and you know what? Giayos siya ni Jesucristo. So, ang ako ba nung nakakuan mga igala, nakatunan ako, is mao ni siya. Bisan day may gala, ang Ginoo na siya sa imong tubangan, ug andam na siya nga mag-perform og milagro diha sa imong kinabuhi, pero kung ikaw mismo nga tao o Kristohanon kulang kag pagtuo sa Dios, ang gahom sa Dios dili siya mahimong realidad sa imong kinabuhi. Dili nimo makita. So nag-require siya og faith sa Dios in order for you to see the power of God. In order for you to experience the miracle of God. Importante nga ang Kristohanon naa siya pagtuo. Now, in relation ani sa atong kinabuhi, ang akong pangutana, daghan man tag mga pagsulay nga giatubang sa atong kinabuhi, tama? But the question is, do we trust God even when we don't see immediate results? Kaya usay ba no kita ba no mangayo biya tag puweba bago ta mosalig sa Ginoo, bago ta motuo sa iyang pulong. Usay ba no mangayo sa tao ka ng proof. Tama? Kaya usa sa mga kinaya sa mga tao to see is to believe. Pero dili ingon na may gala when it comes may son sa atuang paglakaw sa Dios. Kaya ang Diyos may gala, nag-require siya sa tua, nga bisan wa pa nato nakitaan ang result, mutuo na ta nga naag yung result. Amen? Mutuo na ta nga kana siya, mahitabo siya. Mutuo na ta nga kana nga butang, ihatag na siya sa Ginoo sa tua. Kasi nga nung mga, na mga panahon sa imong kinabuhi, nga nakagipangayo sa Ginoo, wala gyud mga higala, nahitabo diha sa imong kinabuhi. It's because may higala of a lack of faith in God.
Pag kulang kag pagtuo sa Dios may gala, dili jud ka i-bless sa Ginoo. Because pamina mo ang unbelief, insulto na sa part sa Diyos. That's why the Bible says, he that cometh to God must believe that He is. Kinahanglan magsalig ka sa kinaiya sa Diyos. Magsalig ka sa iyang character. The Bible says, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Blessings come when we trust that God will do what He says. Mutuo ba ka mga igala, nga tanan nga mga gisulti sa Ginoo sa diya sa iyang pulong, ha, para sa imuha buhaton niya? Higala kung ikaw wala kay pagtuoan na maigsoon, bisan pa nabasa nimo na nadunggan nimo na maigala, dili gyud na mahitabo sa imong kinabuhi. Nga naman ikaw mismo nagduha-duha ka. Ikaw mismo maigsoon, wala ka nagsalig sa Dios. You need to trust His character. And you need to believe in His promises. Like ni Abraham. Si Abraham, ning tuo siya sa Diyos. And it was counted unto him for righteousness. Nga nung gideclare nga righteous si Abraham, tungod kay ning tuo siya sa Diyos o ning tuo siya sa mga saad sa Diyos. In fact, the Bible says, may gala nga, si Abraham, wala siya nagdaduha sa mga saad sa Diyos. Usay ang mga Kristohanon, pag naay atubangon nga mga trials, unya mga igala, mu-quote sila og verse sa Bible, katong promise nga ilahang gi-quote may gala, nag-doubt na sila ato. So paano mahitabo, paano siya mahimong realistic sa imuang kinabuhi may gala kung ikaw mismo ga-doubt ka sa saad sa Ginoo? You know why Abraham became a great man? Because of his faith in God. Amen? Magbasa ko ta dali in Genesis chapter number 15 in verse number 6. And then what to ta sa Romans chapter number 4. Genesis chapter number 15. Ang pulong sa Diyos, nag-ingon diri sa ato mga igala, Genesis chapter number 15 in verse number 6. Nag-ingon din ang Bible, and he believed in the Lord. And he counted it to him for righteousness. Ug siya mituo sa Ginoo, ug siya miisip niini, ngadto kaniya alang sa pagka-matarong. And then what to ta sa Romans chapter number 4 pud? Romans chapter number 4. Unya, basahon nato diri sa versikulo 20. Ang pulong sa Dios nag-ingon diri sa tuang versikulo 20. Siya wala nagduduha sa saad sa Dios pinaagi sa pagkadili matinuohon apan malig-on diha sa pagtuo nga nagahatag og himaya sa Dios. 21. Ug ingon nga nadani sa hingpit nga unsa ang iyang gisaad siya makahimo usab sa pagbuhat. Amen. Ikaw sa imuhang part, kinahanglan mo tuo jud pud ka sa mga saad sa Dios. Ning tuo ba ka sa mga saad sa Dios? Then mga igala, kung tinuod nga nagtuo ka sa mga saad sa Dios, walay question imuhang tumanon ang iyahang mga instruction. Kay prior sa saad mga igala naay command ang Ginoo. So para ikaw makadawat ana nga panalangin, kinahanglan nimo i-obey ang command niya para madawat nimo ang unsa panalangin ana nga bersikulo. Nasabtan ninyo sa amen. So ang una sa tanang may gala, faith in God. Ang question nako karon diha sa imuang kinabuhi, are we fully trusting God in our life or do we rely on our own strength? Diha sa imong kinabuhi igsoon, nagsalig ba gyud ka sa tibuok, ha? Nimong kasing-kasing diya sa Diyos or nagsalig lang ka sa imong kaugalingon nga kusog? Nagsalig ba yun ka fully sa Diyos or magsalig lang ka kung ang kanang mga butang or ang situation na siya sense? Kaya usay ba no, pag dili nato mabasa ang situation may gala, dili ba ta magsalig sa Ginoo? Magduha-duha ta. So ang usa sa mga requirement para makadawat ang Kristohanon sa panalangin sa Diyos kay ang pagtuo niya sa Diyos. You see what? Kay balo mo may gala, usa sa mga nakita biyan ako karong nga panahon, no? Daghag mga Kristohanon nga masulti nimo nga murag wala sila gatuo sa Diyos. Oh, you know why? Tungod kay wala sila galakaw sa Diyos. Wala nila ginasunod ang iyang pulong. Ikaw ka mga igsoon, tinuod ka nga ikaw na kay pagtuo sa Diyos? Ang sunod ana may gala paminaw, kung tinuod na ipagtuo, na ay gitawag obedience sa iyang pulong. Amen? That's number 2, obedience to God's word.
sa atong gibasa mga igala ba no, gi-require gyud sa Ginoo mga igsoon no, ang kanang kinatibuk-an nato nga obedience sa iyang mga mando niya. If we fully obey the Lord our God, sigurado gyud naay mga panalangin madawat nato gikan sa Ginoo. Tanaw na balik sa Deuteronomy chapter 28 verse 1. Tanaw na. Diyo sa Bible mga igala, Deuteronomy chapter 28 in verse number 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments. The Bible says all His commandments. Dili lang some of His commandments, but all. So, nga naman may gala, mag-expect tag panalangin sa Ginoo kung kung atong obedience may gala is partial obedience. Ha? So, ayaw ta mag-expect, dili ta mag-expect nga panalanginan ta sa Ginoo kung ang atong ginasunod lang sa iyang mga mando, ang mga pipila lang, dili ang tanan. Nasabtan ninyo? Naminaw mo? Kaysa tinuod may ganano, ang obedience, magdala yun nagpanalangin. Wala yun i-question na. Tinuod yun na, kay naman na sa pulong sa Diyos. So, dili na ito i-question ang pulong sa Ginoo mga igala, or ang Ginoo, or ang kanabanong kredibilidad sa Ginoo ba no, kung kita mismo may igala, we are disobedient to some of His commandments. Because obedience leads to favor. While ang disobedience, magdala siya og consequence sa imong kinabuhi. Like for example, karong adlaw ang uban nato ba no, nga mga kaigsuonan, buntag lang nagsimba, karong hapon wala sila. So, katong mga wala nagsimba karong hapon, dili sila dapat mag-expect og panalangin sa Ginoo. Nganong mag-expect man og panalangin sa Ginoo? Wa man kasimba, wa man gihatag sa Ginoo ang tibok adlaw para sa Dios. Amen? Mao na siya mga igala, nga dili nato i-question ang pulong sa Dios. Dili nato i-question mga igala ang faithfulness sa Ginoo, kay walay problema sa Dios, walay problema sa iyang pulong. Ang problema, ang kulang kita. Kay dili ta mga igsoon committed sa obedience. Amen? I-abring yung mga Biblia, Luke chapter 11 verse 28. Nako ipabasa sa inyo diri. O tanaw na today, Luke chapter 11 verse number 28. Tanaw ba ang sigingon sa atong Ginoong Jesucristo? Tanaw niyo diri mga igsoon. But He said, yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Usa man ang keep it? Obey. Bulahan ang katong mga nakadungog sa iyang pulong o nagbuhat. Amen? So tanawa, sa atua din mga igsoon, pagsimba, sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, kinahanglan nga sundan nato obedience. Kay kung taman lang ta sa pagpaminaw pero wala ta sa buhat may gala, dili ta maka-expect og panalangin. Again, ang panalangin conditional. Hello? Conditional. Muabot siya sa imuha, ihatag siya sa imuha kung muobey ka. Partial obedience is disobedience. Kay balo mo mauni nahitabo kay King Saul. King Saul lost God's favor because he only obeyed partially. What happened di ay? Well, kung inyo ang tanawon ug basahon sa Bible mga igala, diya sa 1 Samuel chapter 15, makita ninyo diya ba no, mabasa ninyo diya nga gisugo sa Dios si King Saul. Pinaagi kay Prophet Samuel, gaon sa man, pamatyon ba no ang tanan nga mga Amalekites, tanan nga naa dito sa Amalek. I mean, hutdon tanan, pamatyon tanan, walay ibilin bisag hayop, walay ibilin bisag unsa kanindot. Ang mga butang dito may gala or mga kahayupan dito, pamatyon tanan, bisan ang hari, patyon, mga babae, mga bata, patyon. Mao na ang instruction sa Dios kay King Saul. So unsa gibuhat ni King Saul mga igala? Well, gipil din niya ang mga Amalekites, pero kay balo mo sa gibuhat ni King Saul, gispare niya ang hari o ang katong mga nindot kayo nga mga karnero o uban nga mga hayop dito sa Amalek. Wala niya gipamatay, wala niya gipanghurot. So, instead of tanawa, destroying everything, nga mo'y gimando sa Ginoo, ang iyang gibuhat mga igala, iyahang gibilin ang uban. Unya, naghimo siya excuse. Ang reason ko nung anong wala niya gipamatay ang mga hayop, kay iya ko nutong i-sacrifice sa Ginoo. Pero ang Diyos wala man nag-asa iya mga igala nga, unsa tong mga nindot nga mga hayop dito sa Amalek, ihalad niya to sa Ginoo. Ang instruction sa Ginoo sa iya klaro kayo nga pamatyon tanan. Titod mga igsoon, gipatay niya ang mga tao dito.
Pero ang uban lang, ang hari wa niya gipatay, ang mga hayop wala niya mga igsoon gipang patay mga higala. Ang mga nindot gipabili niya nga buhi, ang katong mga payat, ang katong mga pangit, mao lang to. Naminaw ang uban? Wala niya, ang katulang mga pangit, ang iyahang gipatay. Kay balo ba mo unsay gitubag sa Ginoo sa iyang gibuhat? Gigamit si Prophet Samuel. Unya, si Samuel gibadlong niya si King Saul. Giingnan ni Prophet Samuel si King Saul, to obey is better than sacrifice. Tungod sa iyang partial obedience, gi-reject siya sa Diyos as king dito sa Israel. Higala, sultihan ta mo, partial obedience is still disobedience. Saul obeyed some of God's command but ignored the rest, thinking nga ma-justify niya ang iyang ginabuhat niya. Usay ka naman atong ginabuhat pod. Party mo obey ta, ang atong mga uban ginasupak nato unya, ang atong ginabuhat may gina-rationalize nato ang atong mga aksyon nato, gina-justify nato. Mura ginahilot nato aron ingnon siya nga acceptable gyapon siya atubangan sa Ginoo. Pero ang Dios may gala, diha sa iyang pulong, klaro kayo, pag na siya imando, God expects us to obey completely. Unsa ang iyahang gishugo sa tuwa. Dili kay ang mga pipila lang ang atong sundon, ang katong mga pipila nga murag bugat sa atuang kalooban o kanang lisod nato buhaton mga higala or kontra gusto sa atuang kabubuton, dili nato siya sundon. Higala paminaw, if you really want to experience the blessings of God, kinahanglan tumano nimo ang tanan nga mga mando sa Ginoo. Amen. Kay kadaghanan ng mga Kristiyano may higala mo na ilang ginabuhat nila. Mo-obey lang sila sa mga area nga kung asa convenient ba. Kanang dali nila buhaton. Like for example, kanang pagsimba. Na may uban nila wala kay problema sa pagsimba. Wa kay problema kung magsimba ka, magkanta ka. Wa kay problema may gala when it comes to giving, muhatag kag offering, pero wala kay problema sa pagtithing nimo. Bugat sa ima. So what is that? Ga-offering ka pero wala ka ga-tithes. That is partial obedience. Partial obedience is still disobedience. Nasabtan niyo? Gaampo ka, pero wa ka na kinabuhig balaan. Ngayon say pulosan ng apo-ampo ni mo may gala, pero wordly kay kadiya sa gawas. You see, partial obedience is still disobedience. So, susihan na lang, diha sa imong kinabuhi, nabay area diha sa imong kinabuhi, na kung asa may gala, ang imuang pag-obey sa Ginoo, halfway lang. Susiha ba? Are we compromising sa pulong sa Diyos? Because true obedience means following all of God's instructions. Kung gusto ka mahigala panalanginan sa Diyos, dapat ma-meet nimo ang condition sa panalangin. Unsay una? Pagtuo sa Diyos. Unsay ikaduha? Obedience sa iyang pulong. Ikatulo, unsa to kung wali ganin ng buntag? Unsa kung wali ganin buntag mga igsoon? Right? Order, di ba no? In life. Kung say right order in life, may gala, seeking God first. If you want to receive God's blessing, ikatulo, seek God first. Matthew 6:33 tells us that. Amen. I-prioritize ang Diyos labaw sa tanan nga mga butang. Many seek blessings before seeking God, but the order matters, mga igsoon. You know what? Daghan kayo. Gapangitag panalangin, pero daghan sila, wag gapangita sa Diyos. Ang sekreto lang, madamay, para ba no makita nimo panalangin, dapat pangitaon nimo ang Diyos. Kung di nimo pangitaon ng Diyos, mga igala, di man nimo makita ng panalangin, kay siya man ang author sa panalangin. Siya man ang blesser, siya man ang giver, siya man ang source sa blessing. So ngano man mga igala nga kanang kuan, mag-expect ka og panalangin unya wa nimo gipangita una ang Dios di sa imong kinabuhi. You see, when God is first, ang blessings naturally musunod gyud na. Dili dili ka maglisod mga igala pangita sa mga panalangin basta imuhang pangitaon una ang Dios. Nasabtan ninyo? Parehas karon no, daghan kay sa mga Kristiyano karon may gala, wa nila gipangita ang Dios, wa nila giuna ang Dios.
Di kato sila nga ga dahom or ga tinguha og panalangin di silang kinabuhi, maglisod dito sila kaning kusa, maglisod dito sila pangita sa panalangin. Nga naman, paminaw may ila, basta dili gani ihatag sa Ginoo, di gyud nimo na makita ano, di gyud nimo na madawat. Amen. Bisan pa may ila, no, nga pila na kakuan ang imuhang nagamit nimo nga kusog or kwarta, whatever ang imong energy nimo nagamit na nimo para makita nimo ang pag dili ihatag sa Ginoo, dili gyud na moabot sa imong kinabuhi. Amen. Kaya ang Dios na lagi ang muhatag. Mo na ba yung paminaw? Pag unahon nimo ang Dios, pag paminaw mo, sundon nimo ang Ginoo, ang panalangin mo sunod lang gyud na siya. Moabot lang na siya sa imong kinabuhi. Nasabtan ninyo? Ada ni kaduha may gala, sunod pud ana ba no? Kana ba nung i-prioritize nato una ang Dios? Importante pud nga magkinabuhi pud ta nga matarong. In other words, we must live in a way that honors God. Magkinabuhi ta may gala in a way nga kung asa ato ang ginapahimuot ang Dios. Kay balo mo may gala kung ikaw magpakasala ka or kung sudlan nimo ang kanang sala may gala, mao man ay mo block sa mga panalangin sa Ginoo. Okay? So, ang kanang sala mao nay mo block sa mga blessing. Di na mag-agas ang panalangin kung naay sala. Okay? Ang sala mo ni muharang. Nagets ninyo? Mo na may ila kung naay sala nga musulod di sa imong kinabuhi, kinahanglan nimo na isalikway kanang sala. Ayaw siya may ila papuya. Di sa imuhang kinabuhi. Kay mao man ay mao na siya mukawat sa mga panalangin. Okay? Kay bulo ba mo ba no? Ang una nga mawala ba no, nga panalangin sa kinabuhi sa Kristohanon, basta magpakasala siya, ang kalipay niya. So, ganong dili siya malipay may gala, kay tanawa, wala na siya kalinaw. So, pag dili na peaceful ang tao, dili na siya happy. Dili ba no? Kunya, sunod-sunod na. Magsumpay-sumpay na lang mga igala. Magkatay-katay na siya. Hangtod, mahimo siyang miserable. Nagets niyo? So, importante may gala ba no, nga sa imong kinabuhi, pangitaa una ang Diyos. Sa imong pagpangita sa Diyos, may gala, i-prioritize siya una. Sunod, importante nga kung imuha na makaplagan ang Diyos, magkinabuhi ka nga matarong og balaan at tubangan sa iya. Amen ba? Ikaupat. Second to the last point ato. So, number 1, unsa itong una ganin? What are the conditions of God's blessings? Number 1 is pagtuo sa Diyos. Kumusta imong pagtuo mga higala? Ang kana kay mong pagtuo tinuod ka na kung na mga pagsulay mo abot? Ikaduha, obedience to God's word. Ang obedience magdala ni siya panalangin sa tuwa. Ang disobedience mga igsoon, magdala siya og consequence sa tuwang kinabuhi. Paminaw mo, partial obedience is still disobedience. God expects us na kung nasi mando sa tuwa, tumano na to tanan. Amen? Tanan nga nasabtan nimo nga kani ang mando sa Ginoo para sa kuha, kani ang iyang kabubuton para sa kuha, tumanon gyud nato na, buhaton gyud nato na siya. Sigurado may gala na ay panalangin mo abot diya sa imong kinabuhi. Ikatulo is seek God first. And then ikaupat is generosity and giving. Generosity and giving. Unsa gingon sa atong Ginoo Kristo? Give and it shall be given unto you. Amen? Kristohanon paminaw mo, church members, ang pagbalik nato sa tithe sa Ginoo, magdala na siya panalangin sa atong kinabuhi. Yes. Nasa Biblia. Mo naman dili nato tulisan ang Dios. We must be honest. Kaya naman, pag honest ta o faithful ta nga nagda-tithes mga igala, sigurado gyud ang mga panalangin moabot sa atong kinabuhi. Did you know what? A giving heart receives. Ang kana kunong mahinatagon nga kasing-kasing ba, makadawat daw na sila. Kana nga principle may gala, na siya sa Biblia. Mao gyapon na siya ang principle sa sowing and reaping, no? Actually, ang kaning blessing may gala, no? Ma-apply ni siya sa sowing and reaping. Ako ang hanggang yun tamo sa pag-abri sa inyong mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and verse number 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and verse number 7. 2 Corinthians, gingon din sa pulong sa Diyos, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and verse number 7. The Bible says, in verse number 6, but this I say, siya nga nagapugas sa kanihit, mag-aani usab sa kanihit. Kasabot mo, nihit, meaning gamay. Okay? So ikaw kuno nga magtanom og kanang gamay, mag-ani pug ka og gamay. In other words, kung ikaw maghatag ka gamay, ang imuhang madawat nga blessing, gamay ra pod.
Apan siya nga nagapugas nga madagayaon, magaani usab nga madagayaon. So ikaw kuno nga ikaw kuno nga kanang muhatag og dako, mag-ani pug ka og dako nga panalangin. Amen? In other words, ang buot pasabot nila, ikaw nga naghatag og dako diha sa Ginoo, mas muani ka og mas dako nga panalangin. Kay ang Dios may gala dili man siya paminaw pag ang Ginoo muhatag og panalangin sa imong kinabuhi, dili man siya kanang equal sa imong gihatag yapon sa imuhan. Meaning to say, like for example, kung ang amount kay mong gihatag sa Ginoo is example lang no, I mean, kung faithful, honest ka sa imong tithes, speaking of tithing may gala, yun ana, mao gyud na siya ang tithes good, 10% gyud na siya, sigurado gyud na siya, dili na siya bakak, mao gyud na siya good, example mao na siya. Kung pila ta siya nga amount may gala, ang ibalik sa Ginoo sa imo dili man gyapon same amount. Kaya nga naman, ang giingon sa Jesucristo may gala, some receive tenfold, some 50-fold, na yung mga uban, 100-fold. Nagpasabot may gala, kung pila nga amount ang imong ihatag diya sa Ginoo, basta faithful and honest na siya, i-double na sa Ginoo, usay i-triple niya na, usay i-times 4 niya na. Okay? Murag investment gyapon ba no? Nga kung pila imong i-invest may gala, ang mubalik sa imo times 2, times 3, times 4. Ingon ana ang Dios. Ang Diyos, dili man siya dalo mga igsoon. Kalipay sa Diyos muhatag, kalipay sa Diyos mo panalangin sa iyang mga katawhan. Pero naay requirements. O ka nga requirements, dapat ma-meet sa iyahang mga anak. Amen? Kaya kung dili mo na ma-meet may gala, dili ka maka-expect, kung paminaw mo, kung wala kay ihatag, wala kay ma-withdraw. Like for example, muadto ka sa bangko, pwede ba ka mo-withdraw kung wala kay i-deposit? Dapat na kay i-deposit para na kay ma-withdraw, tama? Ingon ana gyapon may gala. Kung wala kay ginahatag may gala para sa buluhaton sa Dios, ingon ana, wala ka gahatag sa Ginoo, wala ka gatay sa may gala. Do you think maka-expect ka may gala nga na kay madawat nga panalangin sa Ginoo? Wala. Nga naman, ang prinsipyo ni Jesucristo imo niyo, Luke chapter 6 verse 38, palihog. Luke chapter 6 in verse number 38. Ang prinsipyo sa atong Ginoo Jesucristo is mo ni, give. So ang giyon sa Bible, una muhatag jud ka. Dili ka tagaan kung wala kay ihatag. Tama? Pastor, wala pa man ko dili naa mga igsoon. Do you think wala gihatag ang Ginoo sa tuwa? Naay gihatag ang Ginoo sa tuwa. So para ikaw mga igala, tagaan ka, muhatag ka una. That is an act of faith yapon. Nagets niyo? Give and it shall be given unto you. Tanawan niyo ang last mga igala, for with the same measure that you meet, withal, it shall be measured to you again. So tanawa, kung nakaihatag, nakay ma-expect nga return. O ang return mga igala, paminaw, dili siya sama kadako sa imong gihatag, mas dako siya. So you can give more. Amen? So you can be a channel of blessing. Dahil ba yung mga obama Kristo nangandoy sila nga, mahimo silang channel of blessing. Paminaw mo mga igala, paminaw, paano man daw kahimong instrumento sa Ginoo nga mahimong channel of blessing nga karon pa lang mahigala, kuripot ka na. Hakog ka na. Wala na ka nagahatag, wala ka naga-tithes. Naatay tinguha mga higala paminaw, Lord, gusto kong mahimo ni mga instrumento Lord God nga pinaagi Ginoo diri sa ako Lord God. Inga na daghag mga tao nga matabangan ako, mahatagan ako. Ikaw karon mismo yan. Unang-una sa tanan, sa Dios o sa iyang simbahan o sa iyang buluhaton, wa man gani ka gahatag, wa man gani ka ga-tithes. Samot na may gala, kung ihatag yun sa Ginoo sa imo, ang tanan nga mga resources. Amen? Kani ang basihanan sa Ginoo. At ito sa Luke chapter number 15, kadali. Luke chapter number 15. Luke chapter number 15. The Bible says, there is a Luke chapter number 15. Unya, at ito ta diri kada sa versikulo, chapter 16, verse number 10. Mo ni siya mahigala ang basis sa Ginoo. Luke 16 verse number 10. Tanawan niyo dayo, he that is faithful. Unsa man yung word faithful? Faithful means consistent. Faithful means reliable. Reliable means kasaligan. Amen? Okay? Mo ni faithful mga igala. So siya, unsa man ang faithful pod? Faithful means matinud-anon, honest. So he that is faithful in that which is least, meaning to say, siya kuno nga consistent sa ginagmay, siya kuno nga honest sa gamay pa, ingon ana, faithful po na siya, kasaligan po na siya, honest po na siya sa mga dagko. Pero
kung ikaw, unjust ka, paminaw, meaning to say, robber ka, kawatan ka, unfaithful ka, dili ka consistent, ikaw kuno, nga dili consistent, dili masaligan, o dili honest, paminaw, sa gamay pa lang, kay balo na ang Diyos may gala, how much more kung dako na? Samot nga di ka maghatag, samot nga igala, nga mugawas, ang imuang pagkakuripot, o ang imong pagkahakog. Kay balo ba mo ka ng mga ginaingon sa mga dato mga igsoon, no? Istorya lang man na nila. Istorya, nga, kasalan sa mga dato, musulti sila ba na, way kwarta. Maugin na ang term nila kanoy, sige sila magsulti, walay kwarta. Na mga pobre mo, doon sila, mga ayog tabang. Ang ilang ginasulti, wa mo'y kwarta gyud pa, ito kay karon may igala. Pero magsige sila, bakasyon. Magsisilag ato sa mall, magkaon sa mga mahalon nga mga restaurant. Pero kung doon lang sila ang mga pobre, doon lang sila mga tao nga ni mga panginahalan, ang ilang sila ginasulti may gala, wala sila'y kwarta. Amen. That is being dishonest mga igsoon. Kita sa mga Kristiyano may gala, no? Dili ta musulti nga wa tay kwarta, wala lang tay budget. Hindi ba? Wala usay ba no na mga tao mo doon sa mo ba no? Mga isilagkuan nga na no? Ang mo iso, kuya, mga ko kuya Bing, hunana niya, makita na ko ang barog mahigala sa bata, murag, may magbarog, taba man, niya, murag. Namang yun ni balay ni, namang yun ni ginakaon ni. So mga ayo sila sa amuha. So ako insulti, pasensya na doon, wag yun may budget karon. Pero di ko musulti nga wako'y kwarta, kaya nga naman, pagpamakak ba na? Do you think ikaw, wadyo kay kwarta? Bot-bot ni mo, sana kay kwarta be? Hello? Kuripot lang yun siguro ka. Wala'y budget. Amen? Kaya nga naman, wala mananapil sa to ang budget nato or sa to mga priority nato. Pero may gala, kung nato'y makita, nga nanginahanglan yun, kinahanglan yun tabangan, kung natay surplus, kung natay sobra, tabangan nato. Amen? Dili nato idalo may gala. Kaya nga naman, kita mismo, gipanalanginan mata sa Ginoo. Ikaw daw, be, ang nasa lugar nila, be. Ganahan ka, unya duulan ka mga igsoon, daluan po ka. Di ba dili ta gustuhan na mga igsoon? Pero kinahanglan may gala, naa sa tama nga lugar, ang atuang paghatag, pagtabang sa mga tao po. Sa inyo, mga tao ba no? Usulti sila ba no? Mga Kristiyano, nag-types man ko. Daghan man ko gitabangan. Inana. Well, nganong, nahutan mahinoon ko. Well, ang problema ni may gala, base mismanagement, igsoon. Wala ni mo gigamit ang wisdom ni mo sa pagdala sa finances. Amen? Kinala natay kaalam. Muna, mga yuta sa Ginoo guidance sa pagdala o kwarta. Nasabta na to? Amen. Pero sultihan tamo may gala, ang mahinatagon nga kasing-kasing makadawat yun na o panalangin sa Diyos. Tanawan ninyo itong byuda dito sa Zarephath. Di ba gipanalanginan siya? Sa diha nga iyahang gihatag una ang iyang last nga pagkaon kang Elijah. Amen? So kung ikaw may gala, muhatag ka labi na kung para sa Ginoo, pag unaw nimo ang Dios ug hatag mga igsoon ba no, di jud ka magkulang ug magmahay sa mga panalangin sa Dios. Di man baka ako ng Ginoo. Sa Dios ka muhatag? Igsoon? Magduaduhan na inon ka? Nga ang Dios na gisaad sa tuwa, give and it shall be given. Tinuod yun na. Mahitabog yun na. Na kung tao ang ato ang tagaan mga igala, dili ta mag-expect og return, tama? Amen? Kaya naman, ang tao, limitado siya sa iyang resources. Pero ang Diyos may igala, na siya unlimited nga mga resources. Kaya siya ang source. Mo na may igala, kung nata ihatag nga para sa Diyos, o labi na lang ibalik na to nga iya sa Diyos, maka-expect kita og balos gikan sa Diyos. Because we cannot outgive God. Amen? Wala pa'y Kristo na din, wala pa'y mga tao diri sa kalibutan may gala nga mas na sila gihatag nga mas dako pa kay sa Ginoo. Pag nakaihatag sa Ginoo, ang Dios pag na siya ibalos sa imo, na siya ihatag sa imo, mas dako gyud na ang ihatag sa Ginoo sa imo kaysa imong nahatag sa Ginoo. You cannot outgive God. Amen. And kanipod, you need to understand that blessings are not just material. Usay kita magunaw ta kung panalangin na hisgutan ba no? Kwarta na dayon ang Amen? Maghisot ang panalangin, naday house and lot, maghisot ang panalangin may gala, kaning mga butang kotse na dayon. Mga panalangin na sila, pero kinalan, nga sabto na to, nga ang mga panalangin, dili lang mga material.
Na mga panalangin may galap nga unsa nga dili material, parehasa ng peace. Kalinaw ba? Parehasa ng kalipay, parehasa ng kaalam, parehasa ng pabor sa Ginoo. Dili man ang mga material na sila nga mga panalangin. Pero kana pwede na ihatag sa Ginoo sa imo basta na kay manghinatagon nga kasing-kasing. Pero kung dalo ka, wadyo kay mapaabot sa Ginoo igsoon, di jud ka tagaan sa Ginoo, di gyud niya abrihan ang panalangin di sa imong kinabuhi. Muna i-practice na to bisan karon ba no sa ginagmay pa lang nga kung asa naata, kinahanglan man gala mag-practice ta og giving, Pero kinahanglan may gala nakaplano na siya, systematic na, naay sistema ba, naay prinsipyo ba. Dili ba no nga dawat ta ba no, inganana, dawat ta. Yan na, gasto-gasto na dayon ta dayon. Dili ko na. Nga naman po tayo needs mo, di ba? Amen? Naman po tayo needs. So kinahanglan, naatay ka ng order, naatay budget, bahin sa ato ang finances na to. Nagets ninyo? Nakugitambagan diri may gala. No? Nakugitambagan diri nga, sige, magnegosyo mo. Yan na. So sa inyong pagnegosyo, dapat naagid mo sistema. Dili kay pagnegosyo ninyo, yan, namoy kita, anang adlaw sa inyong negosyo, bisag kung saan po na inyong paliton po, dili. Dapat naamoy ka ng prinsipyo sa inyong negosyo ninyo. So na ako'y nabasa may gala nga libro, ug mao ni ang prinsipyo nga ginagamit niya, kung siya may gala, magnegosyo siya. Kaya siyempre, kung kita magnegosyo ta, unta, nga, ang atong negosyo nato, mo unsa mo excel siya, mo asensyo siya, dili ba no? Ma-enjoy nato ang kanang kita nato. So ang prinsipyo mahigala nga akong gihatag sa ila is mao ni siya. Well, pagdawat niyo sa inyong income, ingon set aside ninyo ang katong kapital ninyo, unya ang katong katong net ninyo dito niyo kuan og tithes. 10%. Pinakauna 10%. Now, ang 90% ayon yung nagasto sa tanan. Kinahanglan, gikan sa 90%, mag-set aside ka og 20%. That is your savings. So, pagpalit mo og alkansya. So, pananglitan, kung ang inyong kita nyo, 700, so ang 200 kapital, ang nabilin 500, kuhanin nyo tithes, that's 50 pesos. So, 450. Minusan ninyo og 20%. Pila ang 20% sa 450 mga higala? That's 90 pesos. Ang 90 pesos, ayaw ninyo na siya gastusa. Ibutang ninyo na sa alkansya. The remaining amount, no, gikan dira sa 450, mao na ang inyong i-budget para sa inyong pamilya ninyo. Ayaw mo paggastos labaw sa inyong kita ninyo. Kaya nga naman, kung magastos mo, mag-covet mo ba sa lain ng mga butang, bisag dili pa ninyo kaya, ang mahitabo, mahilabtan ninyo ang inyong savings o ang tithes. So mahitabo, imbis nga panalanginan ka sa Ginoo, matunglo na hinoon ka, kaya nga naman, katong butang nga dapat dili nimo hilabtan, gihilabtan nimo, kaya nga naman, nakulangan naman, hinoon ka karon. Nakuha ninyo, naay prinsipyo. Amen? So, diha sa nabilin may galas, sa 70%, diha nimo i-budget. Mga needs ninyo, pangpalit o gatas, whatever, sudan ninyo, ginana, kung gusto ka magtabang o ka ng pobre, ginana, iiguon lang po ninyo po. Amen? Dili kay, like for example, ang nabilin sa imong kwarta nimo, example, 300 na lang. Ingunana, di ang 300. Ang 300 pesos, ihatag limutan nandito sa pobre. Dili lapo kay sistema. Kinalamay gala, tanawon nimo ba? Amen? Ang kinatibukan. Nasabtan ninyo? Yan. So, but you need to understand that a giving heart receives, and blessings are not just material. Kinsa diri sa inyo, mas pilion ninyo ang peace kaysa sa pleasure. Mas pilion ako ang peace kaysa pleasure. Nga naman, ang pleasure may gala, temporary. Ang peace may gala, no, it will pass all understanding. Amen? Nindot kayo. Mas pilion ako may gala, sa tinod lang, ang peace, ang joy, ang wisdom, ang favor, kaysa sa kwarta. Tinod, kaya nga naman, mas mutaas ang imong kinabuhi kung nakay kalinaw, kalipay, kaalam, o pabor sa Ginoo, kaysa ka nang naal na kay kwarta, pero wala kay kalinaw, kalipay, kaalam, o pabor sa Ginoo. Nagets niyo? So, kani mga butangan ni Maygala unsa man ni sila? Dili ni sila mabayran og sapi. No? Naay mga panalangin nga dili nimo mapalit. Amen? Di nimo pwede gamitag kwarta. So ang pangutana karon may galas nako sa inyong tanan, nagkinabuhi bata nga adunay abling nga mga kamot ug andam nga mo panalangin sa uban? Nasabtan niyo? Are we living with open hands and ready to bless others? Kay ang gingon ba sa Bible may gala Acts 20 verse 35. Acts 20 verse 35.
Gingon sa atong Ginoong Jesucristo mao ni siya. Acts 20:35 and now 35. I have showed you all things, how that so laboring, okay, magwork ta, ye ought to support the weak. So tanaw may gala, the reason nga nung gitagaan ta sa Ginoong trabaho, nga nung kita gitagan sa Ginoong negosyo, aron kuno mahimutang panalangin sa mga huyang, that we may be able to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus Christ, how He said, it is more blessed to give than to receive. Ang blessing na sa giving, wala sa receiving. Wala kung ang imong kinaya may gala, receiving lang ka, wala jud kay panalangin igsuon. Pero kung ang imong kinaya is giving, na ay panalangin, di gyud mahurot ang panalangin sa imong kinabuhi. Ang katapusan nato nga punto may gala is mo ni siya, endurance. Enduring through tests. Enduring through tests and trials. So, James chapter 1 verse 12. James chapter 1 verse 12. The Bible says, mo na itong last nga point. James chapter 1 verse number 12, the Bible says, blessed is the man that endureth temptation. So katuning lahutay ko no sa mga temptasyon. Kaning temptasyon diri may gala, dili lang ni si temptasyon kana pareha sa ginabuhat sa yawa sa tuwa. Ang kaning word temptation diri mga trials ni. Mga pagsulay ba? Nakisa rin sa inyo nakagyato ba nga pagsulay karon sa imong kinabuhi? Ha? Ipataas niyo kamot. Na ba? Okay. Ang uban, grabe no? Swertihan ninyo, wala mo'y trials. No? Grabe, believe kay ko. Unsay sekreto ninyo mga igsoon. Kami, nabi trials. Maimpa mo. Mangutan ako sa inyo ha, mga ikong advice ha. Tudloy ko ninyo ha. Sana all kayo mo ba? Sana all kayo. Wow, good boy trials. Gingon sa Bible, blessed is the man that endureth temptation. Bulahan, panalanginan ng tao nga mula hutay sa mga pagsulay. Busa ikaw, ayaw undang, ayaw quit. Ayaw dayon og quit. Kung lisod bang kakaron, ayaw og quit. Just keep going, keep walking, keep running for Jesus. Nga naman, panalanginan ka diya sa unahan. Di ka matawag ng bulahan kung undang ka igsoon. You know what? Blessings come through perseverance. Daghan sa mga Kristiyano na miss nilang panalangin sa Ginoo because they quit too soon. Don't quit too soon. Usahay kita ba na we are one step closer to blessing? Diya patamundang. Dugay na tanga Christian. Unya, diya patamang luod. Diya patamu quit. Diya patama discourage. Diya patamuundang sa Ginoo. Padayon na. Gisugdan nimo ang Christian life. Ayaw hunong. Keep going. Hangtod na si mong kamatayon. Si Job ning lahutay man. Bisan nga pait kayo tong giatubang ni Job sa iyang kinabuhi. What happened? Gidoble sa Ginoo ang panalangin sa iyang kinabuhi. Di ka maka-experience maigsoon og double blessing pag dili ka faithful. Dapat faithful jud ka. Kamo sa mga naglisod karon, kamo sa mga ginasulayan karon, kamo sa mga nagiatubang nga mga bugat nga problema karon, ayaw mo undang sa inyong pagsunod sa Ginoo. Padayon lang. Pagsalig sa Dios bisan sa lisod nga higayon o panahon sa imong kinabuhi. Amen? Ngano man pastor, kaya ang mga pagsulay, mao mong gunisya mo paligon sa imong pagtuo. Unya, paminaw, kung ligon na imong pagtuo, ang Diyos kay balo, andam na ka sa pagdala sa iyang mga panalangin. Kung dili ka ligon sa imong pagtuo, di man ka bilinan sa Ginoo sa iyang panalangin. Ang mga panalangin para lang na sa mga mature nga mga Kristohanon. Pag immature ka, meaning, dali lang ka mangluod, dali ka ma-open, muundang dayon, bukwit dayon, di dayon magsimba. Ingon na ba? Baling-baling, wavering nga Christian, pag naipagsulay, di sa musimba. Ingon na, pag okay na ang dagan sa kinabuhi, diha pa magpakita, balik sa simbahan, ay dili jug ka bilinan sa Ginoo sa iyong panalangin, igsoon ay. Dili gyud. Amen? Mo nakitang tanan ginaagi ta sa Ginoo sa proseso, ginaagi ta sa Ginoo sa kalayo. Kamo sa mga naglisod karon ha, pero kay balo ka, nagsunod ka sa kabubuton sa Dios, naglakaw ka diya sa Ginoo, kay balo ka nga ang imong ginabuhat karon tama, ayaw undang. Basta kay balo ka, naglakaw ka sa kabubuton sa Dios. Gawas lang kung naa ka may higala, nagrebelde diya sa kabubuton sa Ginoo, ay kinahalan jud ka mga higala nga
unsa na, kinahanglan jud ka maghinulsol sa imong sala. Kinahanglan jud ka mobalik sa iyang kabubuton ug sundo nimo iyang mga mando, amen? Kay basin ang uban nato may gala, basin kita gipiti ta sa Ginoo. Gibunalan ta sa Ginoo kay naman nagrebelde ta sa iya. Pero kung kay balo ka, nagsunod ka sa iyang dalan, pabilin lang, padayon lang, ayaw hunong, ayaw undang. Nasabtan ninyo? O kaya mo katintal na musuon ka sa uban nga mga tao. Di man tao atong gilagaran. Ginoo man. Tama? Remember this, my gala, nga kana mga trials niyo karon, kay gi-prepare ka, buot pa sa buta na, gi-prepare ka sa Ginoo for greater blessings. Amen? Paminaw. Kung gaan nga paminaw, kung gaan nga trials, it means gamay nga panalangin lang na. Pero kung dako ka ni kayo nga pagsulay ang imong giatubang karon, it means mga igala, dako na nga panalangin. Naghulat sa imo sa unahan. Di man na ihatag sa Ginoo sa imo hangtod di ka mahimong lig-on sa imong pagtuo. Kay karon pa lang gani nga wa pa ka nag-mature, ma-discourage na may ka, muundang na may ka, unsa pa ako na kay panalangin, di na gisuga makita. Amen? Muna nga, you know, in the end, masulti yun nato, all things work together for good. Nag-suffer ta karon, di ta ganan sa tuwang ginaatubang karon nga sitwasyon may gara, pero tanawa, tanan nga ginaatubang nato karon, kay unsa na, gina-workout tanan para sa atuang kaayuhan. Para sa atuang kaugmaon nato. Kay naay nagpaabot nga dako nga blessing sa atong kinabuhi sa unahan. Amen? So ang application may gala before ta mag-close. Ang pangutana, am I remaining faithful in trials or nagplano na ka nga mo give up ka? Nagpabilin ba ka nga matinumanon o matinudanon sa Diyos bisan na kay trials kinatubang? Or nagplano ka nga mo quit na sa Ginoo? Ang akong pangutana sa mga uban diri nga nagyatubang nga mga pagsulay, willing ba ka magpabilin nga faithful bisan lisod ang imong ginatubang karon sa imong kinabuhi? In conclusion, God desires to bless His children. Tinguha sa Diyos nga panalangin na niya yung mga anak. But His blessings come with conditions. Dapat, ma-meet nimo ang mga conditions sa panalangin. Kay dili, you know what, dili yun na ihulog sa Ginoo sa imo gikan sa langit may gala, maglingkod la ka, tanaw mo, hangad ka sa langit niya, maghulat ka nga, paulanan ka sa Ginoo panalangin, dili ingon ana may gala ang buhaton sa Ginoo. Naay mga panalangin, gipromise na sa Ginoo, pero naa siya yung mga corresponding nga mga commandments, mga instruction. Dapat nimo sundo na. Nagets ninyo? So to receive them, we must have faith in Him. We must obey His word. We must seek Him first. We must be generous, tither, and willing to give. And we must persevere through trials. So ang akong pangutana karon sa atuang tanan, before ta mag-ampo, which of these areas do we need to work on? Asa diri ba sa 5 ka mga butang ato ang gihisgutan karong hapon, ang kinahanglan nimo lihokon sa imong kinabuhi. Kay nga naman mga igsoon, ngano lihokon man ako pastor? Kay mao man ay mga requirements. Mao man ay condition aron mapanalanginan ka. Ang akong pangutana may gala, mukumit ba ka nga mubuhat aning 5 ka butang para madawat nimo ang panalangin gikan sa Dios? Hello? Naminaw ang uban? So let us commit to meeting God's conditions so we can walk in His abundant blessings. Duko na to itong mga uloy, piyong na to itong mga mata. Duko na to itong mga uloy, piyong na to itong mga mata. Karong hapon, we need to examine our life. Asa man diri sa mga punto karong hapon ang kinahanglan nato lihokon. Asa diri ba sa mga punto karong hapon ang wala nato gina-exercise. Kay sama sa kung gingon sa inyo mga higala, ang mga panalangin sa Dios conditional na. Dili na automatic. Kinahanglan para ma-experience nimo ang panalangin sa Dios, ma-meet nimo ang mga requirements nga gihatag sa Ginoo. Para ana nga blessing. Kay ang commands, ang gingon sa pulong sa Dios, those who observe and do
all His commandments. Sila kuno nga nagbuhat sa tanan niya nga mga mando. So ang gi-require sa Ginoo para sa atong tanan, sundo nato ang tanan nga iyang gihatag sa atoa. Kung di nato na masunod, wa tay ma-expect nga panalangin. Father in heaven, salamat sa mensahe. Please, Lord, move the invitation. Help your people, Lord, nga makita nila diha sa ilang kinabuhi kung unsay mga kulang diha sa ilang kinabuhi, Lord, or unsa nga area sa ilang kinabuhi ang kinahanglan nila lihukon or i-work out, Lord God, para mahimo sila nga faithful anang area sa ilang Christian life. Lord, tabangi imo makatawhan, Lord, give us the power to fulfill or to perform your will for us. Father in heaven, please help us this afternoon. I pray this in Jesus' name. Pabilin natin sa pagduko sa itong mga uloy, piyo nato itong mga mata. Our message again is the conditions for receiving God's blessings. Sama sa kong gingon sa inyo ha, ang estudyante di siya maka-expect nga makadawat siya mga nindot nga grado kung siya tapulan, mag-study o kung siya dili siya mag-eskwela. Ang empleyado nga nangandoy nga i-promote, dili siya mga igala maka-expect nga ma-promote siya kung dili siya maayog performance sa iyang trabaho o kung dili siya faithful sa iyang trabaho. Kitang tanan gusto ta panalanginan, but do we meet the conditions to receive them? Gitagaan ta sa Ginoo mga igala og mga requirements para i-bless ta niya. Una sa tanan, faith nato sa Dios. Ikaduha, obedience sa iyang pulong. Ikatulo, seeking God first. Ikaupat, ang kining pagkamahinatago nato, pagka-tither nato og kini atong generosity. Ikalima ug ang katapusan kining ato ang pagkamapadayonon. Kung muindor ta, mulahutay ta sa mga pagsulay, diha na ay reward nga ihatag ang Dios sa atoa. Ang akong pangutana karon sa imo may gala, ginabuhat ba nimo ni karon diha sa imong kinabuhi? Faithful ba ka sa pag-perform aning 5 ka butang? Kung naay usa o naay duha gikan sa 5 ka mga butang nga atoang nadunggan karon, kinahanglan nato na iampo sa Ginoo, mangayo ta og tabang sa Ginoo kay only ang Dios ang makatabang nato. Manindog tang tanan palihog, manindog tang tanan. Karong hapon may gala, basin gusto ka makigistorya sa Ginoo, ang altar abri siya. Pwede jud ka mo anhi karon sa altar o pwede ka makigistorya sa Ginoo. Pwede ka mo kumpisal sa iya ha. Be honest no sa imuhang kinabuhi. Basin unfaithful ka sa usa sa mga 5 ka butang diri, basin mga igsoon ba no, kulang kag pagsalig sa Dios. Basin mga igala, dili ka fully obedient sa iyang pulong. Basin ang imong ginabuhat lang partial obedience lang. Basin ikaw mga igala ba no, nagahatag ka pero wala ka naga-tithes mga igsoon. Higala paminaw, kung dili nimo mabuhat unsa ang mga gi-require sa Ginoo sa tuwa, dili ta makakitag panalangin. Kung diha sa imong kinabuhi wala nimo ginauna ang Dios, dili ka maka-expect og blessing. Kay usa man na sa iyang mga condition. Kung ikaw mga igala dili ka magpadayon bisag naa kay mga pagsulay karon, dili ka maka-expect nga tagaan kag reward sa Ginoo. Kinahanglan mulahutay ka magpadayon ka hangtod sa katapusan. Basin kinahanglan nimo pangayon ang tabang sa Ginoo karon. Kay kung kita-kita lang pod, gamit nato ang kusog, di man nato ni mabuhat mga igala. Kinahanglan man ta og grasya sa Ginoo. If you want to come to the altar this afternoon and you want to pray, karon dayon ba no? Step out. Hawa da sa imong ginalingkuran. Pwede ka mag-anhi diri sa altar, pwede ka mag-ampo, makigstorya sa Ginoo mga igala.